Kamusta ka? Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano mag-lead ng isang Bible study group. Ang pag-lead ng isang Bible study group ay isa sa napakahalagang responsibilidad bilang Kristiyano. Hindi lang ito tungkol sa pagbabasa at pag-aaral ng Bible, kundi tungkol din ito sa pagtulong sa ating kapwa Kristiyano na lumago sa kanilang faith and relationship kay Lord. Narito ang ilang mga tips kung paano mag-lead ng isang Bible study group. Number 1, catching up or kamustahan. Huwag ka munang dumiretso sa pagtuturo. Maganda na kamustahin mo muna ang bawat isa sa Bible study group ninyo. Pwede mo silang tanungin kung kamusta na yung mga experiences nila noong mga nakalipas na araw at kung paano kumilos si Lord sa buhay nila. Sa ganitong paraan, mas makikilala nyo ang isa't isa at unti-unti ring lalalim ang inyong samahan. Number 2, start with a prayer. Bago magsimula, importante na simulan muna natin ito sa pananalangin. Mag-pray tayo ng guidance at wisdom mula sa Holy Spirit para maunawaan ng bawat isa kung ano ang gustong sabihin ni Lord mula sa salita ng Panginoon na inyong pag-aaralan. Pwede ka rin pumili ng isa mula sa grupo para mag-pray. Maganda ito para masanay sila na mag-pray in public, lalo na yung mga bagong Kristiyano. Number 3, read the scripture. Bago pumunta sa pag-aaral, maaaring sabay-sabay ninyong basahin ang scripture or pwede ding isa-isa kayong magbasa kung kayo ay magbabasa ng ilang mga verses. Ito ay isang paraan para maging engage ang bawat miyembro. Number 4, ito na ang ating pag-aaral, ang Bible study. Sa isang Bible study, hindi dapat mahaba ang iyong mensahe. Ideally ay nasa 15 to 20 minutes lang ang inyong pag-aaral para mabigyan ng oras ang bawat isa na makapag-share ng kanilang reflection base sa inyong napag-aralan. Merong ilang mga video tutorial sa aking YouTube channel at ito ay kung paano gumawa ng isang sermon outline sa iba't ibang paraan. Check mo ito, baka makatulong ito sa iyo. Number 5, group discussion. Pagkatapos mong mag-share ng God's Word, magbigay ka ng 1 hanggang 3 mga tanong na related sa inyong napag-aralan. Iwasan na ikaw lamang ang magsasalita at bigyan ng pagkakataon ang iba na magbahagi ng kani-kanilang opinyon. Tandaan lang na magkakaiba tayo ng mga pananaw at opinyon sa buhay, kaya naman dapat nating irespeto ang opinyon ng bawat isa. Kung may mga bagay sila na nababanggit na taliwas sa sinasabi ng Biblia, ito ay ipanalangin mo sa Panginoon na bigyan kanya ng mga salita na makakatulong upang makapagpaliwanag ka ng may pagmamahal at wisdom. Iwasan natin na makipagtalo, lalo na sa harapan ng madami. Ito, bibigyan kita ng mga halimbawa ng ilang mga katanungan na maaari mong ibigay sa iyong grupo. Una, ano ang iyong napulot o natutunan mula sa ating pag-aaral? Pangalawa, base sa ating pag-aaral, may mga karanasan ka ba na maaaring maiugnay sa iyong buhay? Pangatlo, paano natin mai-apply sa ating buhay ang ating narinig mula sa salita ng ating Panginoon? Halimbawa lamang ito, maaari kang gumawa ng sarili mong mga katanungan. Number 6, give an assignment. Pagkatapos ng group discussion, magbigay ka ng assignment o isang challenge na pwede nilang i-apply sa mga susunod na araw. Halimbawa, pwede mo silang i-encourage na magbasa ng ilang chapter sa Bible sa loob ng 1 linggo o magbigay ka ng kailangan nilang gawin base sa huli ninyong napag-aralan. Number 7 and last, end with a prayer. Bago manalangin, hingin mo sa bawat isa kung mayroon silang mga nais ipanalangin or prayer request. Sa pamamagitan nito, malalaman ng bawat isa ang mga personal na mga problema, kaya naman magkakatulungan kayo sa pananalangin. Paalala lang sa inyong Bible study group na ang lahat ng mga napag-uusapan ay confidential at hindi ito dapat malaman ng iba. Sa pagtatapos, ang pag-lead ng Bible study group ay hindi kailangang komplikado at masyadong seryoso. Mag-lead ka na parang kayo ay iisang pamilya. Gawin mo ito ng may pagmamahal, una kay Lord, pangalawa sa mga tao na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Alam mo, personally, ako ay nabe-bless sa iyong buhay dahil nandito ka sa video na ito dahil ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon sa calling niya na mag-disciple, mag-encourage at magpalakas ng ibang mga tao.
Salamat sa iyong panonood at kita tayo ulit sa susunod na mga video. Ikaw ay may mga katanungan, comments, suggestion, ilagay mo lang sa comment section ng video na ito. Palagi mong tatandaan na mahal ka ng ating Panginoon. Muli, ito si Kuya Paul ng Growing Christ. God bless!